Hi everyone! Welcome back po sa aming channel. Ako nga po pala si Cristiano R. Francisco at kasama ko po si Giselle Villar na kung saan sa vlog na ito ay aming ibabahagi ang isang halimbawa ng kulturang popular na sumibol matapos ang pandemya. Handa na ba kayo? Ano pang hinihintay nyo? Kaya tara na! Halimbawa ng kulturang popular sa panahon ng post-pandemya. So, ang isa sa mga halimbawa o prominenteng kulturang popular na umusbong sa panahon ng post-pandemya ay ang online gaming live streaming. Ano nga ba ang online gaming live streaming? Maraming mga tao ang nagsimulang maglaro ng online games at manood ng mga live stream sa panahon ng pandemya. So, manonood ng mga live streams ng iba pang mga malalaro. Naging isang malaking industriya ito na may mga professional na mga malalaro, malalaking tournament at milyon-milyong manonood sa buong mundo. So biruin nyo, marami ang naging live streamer noong panahon ng pandemya sapagkat mas nahumaling silang makihalubilo through online sapagkat hindi pwedeng or hindi tayo basta-basta nakakalabas ng ating mga bahay noong panahon ng pandemic. So, sino ang mga tumatangkilik nito? So, sino kaya ang tumatangkilik ng online gaming live streaming? Ang online gaming live streaming ay tinatangkilik ng iba't ibang uri ng tao mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. May mga estudyante, empleyado, maging nasa bahay lang ang nanonood at naglalaro. Hindi rin ito limitado sa isang particular na antas ng buhay o edukasyon. Ang pagiging accessible ng internet at iba't ibang platform na nag-host ng mga live streams ay nagpapadali sa pag-access nito. So sa madaling sabi, kung malakas ang iyong internet, ay pwede kang maging online gaming live streaming noong panahon ng pandemya. So, hi mga ka-vlog! So ngayon ipagpapatuloy natin ang mga umuso o sumikat sa panahon ng post-pandemic. So, ang pandemya ay isang panahon ng pagsubok na naging daan din para sa pag-usbong ng mga bagong talento. Dahil sa lockdown, marami ang naghanap ng bagong paraan para makipag-ugnayan sa mundo at ang vlogging ang naging sagot. So, ang pandemya at ang pagsikat ng vlogging. So, isang pagiging pag-vlog ng sumikat sa panahon ng pandemya. Kasi nga, ayun nga, so sa panahon ng pandemic, umusad o sumikat talaga ang vlogging. Lalo't wala nang magawa ang mga tao kasi para hindi sila ma-bored. So, yun, gumagawa sila ng mga content, engaging content. Tapos, isa na rin ang quality sa editing at community building para magkaroon na magustuhan ng mga viewers na manood sa kanilang content. So, sa panahon ng pandemic, hindi yun basta-basta, no? Kasi marami tayong pagsubok na nadaanan. Ngunit, sa pamamagitan ng vlogging, ang mga tao ay hindi nabuboard. Kaya, masasabi na isa ang pag-vlog na sumikat sa panahon ng pandemya. Pero, hindi lang basta pag-vlog ang susi sa tagumpay. Tingnan natin ang ilan sa mga sekreto ng mga social influencer o mga vlogger kung paano naging matagumpay ang kanilang pagiging vlogger. So, isa sa kanilang una ay ang pagiging consistent uploads. So, kung magiging content creator, hindi basta-basta kasi araw-araw dapat may content ka talaga na magagawa para ma-upload mo kasi yun ang utos ni Meta. Si Meta ay yung mga ang nagbibigay ng sahod sa mga content creator. So, pangalawa ay engaging content. Dapat ang content mo ay kaaya-aya o nagbibigay aliw sa mga manonood para magkaroon ka ng tsansa na i-follow kanila. So, quality of editing. So, ito yung ang magandang editing ay nagbibigay ng professional sa dating sa vlog. So, para mas ganahan manood ang mga viewers, dapat maganda rin ang pagka-edit para
magkaroon ka rin also ng chance na i-follow ka nila kasi naaakit sila sa kung paano ka mag-edit. Then panghuli ay community building o ang pakikipag-ugnayan sa mga viewers ay mahalaga para mapalago ang fan base. So dito, community building, halimbawa na lang sa iyong content na in-upload, kung may magko-comment, dapat magre-response ka rin para mas ganahan sila na mag-follow sa iyo at subaybayan ang mga uploads mo. Ngunit sa kabilang banda, negative at positive ang iyong matatanggap, lalo na kung may mga basher ka, kaya sa pagiging content creator ay hindi rin madali. Pag naging content creator ka, hindi rin basta-basta kasi may mga hamon din na kinakaharap ang mga vloggers. So first, yun nga, sinabi ko, negative comments, kailangan maging matatag sa criticism. So burnout, mahalaga ang pag-alaga sa mental health kasi ang ating kalusugan talaga ang ating kayamanan. So monetization, so ito ay ang paghahanap ng paraan para kumita ay isang malaking challenge. So dito sa monetization, dito ka na bibigyan ng sahod ni Meta para sa mga video na iyong in-upload, pero dadaan ka pa talaga sa maraming hamon kasi hindi diretso na bibigyan ka ng sahod ni Meta. So sino ang tumatangkilik nito? So para talaga sa akin, isa sa sumikat sa panahon ng post-pandemic ay ang pag-vlog na magpahanggang ngayon ay mapapansin talaga natin na kahit may madisgrasya, may masunugan o kahit ano pang yung mga sakuna, bago pa man nila tulungan ay talagang nagko-content pa sila para lang mai-upload nila sa Facebook. So yun lang po, salamat sa panonood. So ano ang yung mga natutunan sa vlog na ito? I-share nyo sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit ang notification bell para sa mga susunod na video. Mabuhay!